Isang mapagpalang araw naman mga katusok at mga kabulaklak. Magandang gabi dito sa Saudi Arabia at magandang umaga sa Pilipinas. Sa mga kapwa ko ka-florist o mga anumang trabaho dito na sa mga establishment na mayroon ng digital contract, may nakasalamuha ako ngayong araw na to na sa chat. Nagsishare siya ng problema niya kasi parehas kami naghahanap ng trabaho dahil ako ay nag-terminate na ako ng kontrata, naghahanap ako ng employer at wala pa akong napipili kung sinong employer ang magustuhan ko. Maraming tumatawag, maraming nag-o-offer na ganito, kaso yung expectation ko hindi ko na minit sa mga offer nila, wala pa akong tinatanggap. Sa madaling salita, mayroon akong Pilipino na kapwa akong applicant, pero nag-share siya ng problema na hindi pala tapos yung kontrata niya kung baga ay nasa 6 months or 9 months pa lang siya dito at mayroon ng digital contract. Mga kabayan, kung kayo ay ayaw sa inyong trabaho at may digital contract na kayo, huwag niyong gagawin yung tumakas. At si kabayan ay nagpapasalamat niya sa akin at napayuhan ko na sabi niya, "Sir, stress na ako sa trabaho, gusto ko nang lumayas dito." Sabi ko, ang ipinayo ko, kabayan, enjoy mo muna yung trabaho mo, kung magkano man yung sahod mo dyan, i-enjoy mo lang, tiis-tiis ka lang, at sabihin mo sa amo mo yung mga concern mo kung sobra ka sa oras. Yung mga sobra nyo sa oras o mga day off nyo hindi binibigay sa inyo, i-email nyo direct doon sa email ng amo nyo na naka-register doon sa digital contract nyo. Email nyo na, "Sir, hindi nyo ako binibigyan ng day off, may overtime ako, walang bayad, yung sahod natin hindi nagkasundo." Tapos screenshot nyo, ano nyo rin sa WhatsApp sa kanya, remind nyo na binayolate na yung mga pinag-usapan nyo. Kung hindi naman papansinin at may time kayo, punta kayo ng DMW, Department of Migrant Worker, na yung dati ay polo dito. Kasi kung tatakas kayo, kahit polo, hindi kayo magagawa ng paraan, hindi kayo matutulungan. Kasi problema yung ginawa nyo, illegal yung pagtakas. Kasi yung problema yung isa na problema yung sa trabaho, yung oras nyo, yung sahod yung hindi nasunod, pero nakakatanggap naman kayo sahod. Tapos dadagdagan yung panibagong problema na tatakas kayo. Malaking problema na yon, hindi na malulutas yung problema nyo. Ang magiging mangyari, baka ma-deport kayo. Or may tumanggap na sa inyong trabaho, dahil baka hirap kayo nung pinag-alisan yung trabaho, hindi kayo maliligal dun sa lilipatan yung trabaho. At wala din amo na gustong gumastos ngayon kahit na sinabi na magagawa ng paraan yung mga huro. May mga amo, mga employer na gusto nilang mag-hire na ayaw gumastos. Kasi ako nga, nag-terminate na ako, wala nang babayaran sa amo ko. Ang babayaran na lang sa akin ay sa Jawasa. Maabot ng 6,000 real kasi ang paglipat ng first time, 2,000 real sa pagkaalam ko. Itama nyo ako kung mali. Second time, magiging 4,000. Third time, magiging 3,000. Ay, 6,000. Tapos yung 4, 5, 6, 7, 8 na transfer na yung 6,000 na yung fix. Yung 6,000 real, pag i-convert ko sa Pilipinas, times 15, malaki na yon. Sa Saudi rin, malaki na yon. Nahihirapan sila yung iba. Nag-agreement na lang yung employee at employer na maghati. Pero dati nung may kapala system pa rito sa Saudi, ang empleyado ay binibenta ng employer sa ibang employer. Pipresyo na 15,000, 20,000, bukod pa yung transfer fees sa Jawasa. Ngayon, dahil ako nag-terminate ako ng contract ko ng 60 days notice, sa Jawasat lang yung at nag-notice din ako sa amo ko bago ako nag-terminate. Nagsabi ko na hindi ko na i-renew ang aking kontrata, kaya in legal process yung aking termination. Kaya doon sa mga nag-iisip na at nagbabalak na tumakas dyan sa mga amo, huwag na huwag yung gagawin. Mahirap mahurot kabayan.
Pag nahulog ka, hindi ka makakakuha ng maayos na trabaho. Maaaring abusuhin ka ng susunod mong employer. Papasahurin ka na pero hindi susundin yung gusto mo kasi nga illegal ka. Kung naman ma-deport ka, sa susunod, di ka na makaka-apply dito sa Saudi. Dito naman kasi yung madali pumunta. Maraming nagsasabi, gawin Europe, madali. Pare-parehas naman sahod ka ba yung Europe man, Saudi man, Middle East, part nitong Middle East. Pare-parehas din ang sahod. Ang malalaki lang talaga sahod ng mga nasa medical field. Yung mga engineer, yung mga nurse, yung mga doktor. Yan yung tayo mga establishment ng trabaho, mga florist, coffee shop, halos pare-parehas lang, hindi nagkakalayo. May mababa, may konting sakto lang, may sinuwerte naman nagtagal sa kumpanya, tumaas, yung mga ganun, pero hindi lahat. Lamang po at maraming salamat. Follow po ako kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat. Have a nice day.